Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dalasan natin sa puso natin, sa sarili natin ang pag-utos natin sa sarili natin sa mga gawaing pagsamba at kabutihan, sapagkat ito yung mga bagay na dapat na pinaparami at sinasamantala natin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Ito yung tunay na investment ng isang tao habang siya'y nabubuhay dito sa mundo, ang pagpaparami niya ng pagsamba sa Allah, pag-aalala sa Allah, at paggawa niya ng kabutihan. Kasi ito ang magiging baho ng isang tao pagdating niya sa kabilang buhay. Kahit sa libingan pa lang, ay magte-testify sa'yo yung mga ginawa mo dito sa mundo. Kasi alam niyo ang katotohanan, mga kapatid, yung tao, itong body natin, it is composed by two major elements. First one is meron tayong soul. Ibig sabihin ng soul, ito yung kaluluwa natin. At meron tayong katawan. Kaya yung kombinasyon ng dalawa na ito, yung kaluluwa at saka katawan natin, yan ang dahilan kung bakit natin nagagawa yung mga gusto natin gawin dito sa mundo. Mabuti man o masama. Kaya tayo nakakapagsalita, kaya tayo nakakapagsala, dahil sa kombinasyon ng dalawang elements na ito, yung katawan ng tao at sa kanyang kaluluwa. Pero alam niyo, mas realistic, mga kapatid, kapag dumating na yung kamatayan natin, itong dalawa na ito, maghihiwalay sila. Usually, pag tayo namamatay, ililibing tayo. Tapos yung katawan natin ay babalik sa kanyang original. Ano yung original ng katawan natin? Yung lupa. Doon tayo nanggaling eh. Yun yung material na ginamit ng Allah noong tayo ay nilikha dito sa mundo, yung lupa. Kaya pag namamatay na tayo, inililibing tayo at yung katawan natin ay nagbabalik sa kanyang original. Tapos yung soul, yung kaluluwa ng isang tao ay nananatiling buhay. At yun ang magkakarga sa lahat ng kabutihan at kasamaan na ginawa niya dito sa mundo. Ano yung punto ko doon, mga kapatid? Yung katawan natin na inaalagaan natin dito sa mundo, nasa atin yung kagwapuhan, kagandahan, makinis ang kutis natin, matangkad, matangos ang ilong. Itong katawan na ito na dala-dala natin dito sa mundo, pagdating ng kamatayan natin, wala palang silbi ito sa atin. Kasi mabubulok to eh. Mabubulok yung katawan natin. Pero yung kaluluwa na pinahiram sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung magpakailanman na may buhay para sa atin. Ito yung haharap sa judgment o sa parusa na pagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao. Kaya yung namatay, kahit na nabulok na yung katawan niya sa kanyang libingan, nananatili pa rin na nandoon ang kanyang kaluluwa. At yun ang nakakaranas ng sakit at kasiyahan habang siya'y nandoon sa kanyang libingan. So ang punto doon, mga kapatid, kung nasusustain natin yung pangangailangan ng katawan natin dito sa mundo para maging healthy tayo, malamang maraming mga tao na nag-healthy diet sila. Kung nasusustain natin yung pangangailangan ng katawan natin para malaya tayo sa anumang sakit, ganun din dapat na sinusustain ng isang tao ang pangangailangan ng kaniyang kaluluwa. Ano yung pangangailangan ng kaniyang kaluluwa o buhay ng kaniyang kaluluwa? Yung pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kabuhayan ng kaluluwa natin. Kung kumakain ka, nag-exercise ka, nag-healthy diet ka, kumakain ka ng gulay, tandaan mo, para lang sa katawan mo yan. At yung katawan na yan na pinaghahandaan mo, pinapaganda mo, iniingatan mo, inaalagaan mo, pagdating ng yung kamatayan, walang silbi yan, mabubulok yan. Pero yung kaluluwa natin, na minsan ay napapabayaan natin yung obligasyon natin, pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang magkakarga sa lahat ng mga pananagutan natin kay Allah. Yan din ang magtatamasa sa kabutihan na gagawin natin dito sa mundo. So yun ang pinakapunto, mga kapatid. Buhay natin, pangalagaan natin yung kalusugan natin. Kabilang yun sa katuruan sa pananampalatayang Islam. Maging malusog ang ating pangangatawan, ibigay natin ang karapatan ng ating pangangatawan, at ganoon din na ibibigay natin ang karapatan ng ating kaluluwa. Yung pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat katiyakan na ang isang tao na hindi niya binibigyan ng pag-aalala, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kaluluwa ay kahalintulad siya ng mga tao na namatay, na kahit na sila ay nabubuhay pa man din dito sa mundo, pero ang kanilang kaluluwa ay namatay na sapagkat nawala na sa kanilang puso ang pag-aalala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
lagi natin alalahanin na anumang meron tayo dito sa mundo, yung mga pinagsusumikapan natin, ay darating ang araw na iiwan natin to lahat. Kaya dapat sa isang tao na hindi ka lang maging balanse sa akhira at sa dunya, kundi dapat sa isang tao na mas matimbang ang paghahawak mo sa akhira. May mga tao kasi na ang pananaw nila sa buhay, dapat na maging balanse ka sa akhira at sa dunya. Isang maling paniniwala o pananaw ng isang tao. Kailan mo pa ginawang balanse ang mundo at sa kabilang buhay? Ang isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas priority sa kanya ang kabilang buhay kumpara sa makamundong bagay. Sapagkat alam niya na nandoon sa kabilang buhay ang eternal life natin. Nandoon ang everlasting na pamumuhay ng isang tao at wala dito sa mundo. Sapagkat lahat ng meron tayo dito sa mundo, makamundong bagay man yan, kayamanan, itsura, lahat ng mga ito ay maglalaho ito at wala itong pakinabang sa atin kapag darating na sa atin ang ating kamatayan, kundi ang magkakaroon ng pakinabang sa atin ay ang mga mabubuting gawain natin, pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo doon sa mga tao na malusog ang kanilang pangangatawan dito sa mundo at gayon din na malusog ang kanilang kaluluwa sapagkat hindi nila napapabayaan ang kanilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tipunin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso katulad ng pagtipon sa atin ng Allah dito sa araw na ito, sa Yawmul Jum'ah na ito. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.